Napapadalas mga sangkay ang mga pagyanig o lindol ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo at maging ang Pilipinas mga sangkay ay hindi po nakaligtas. Doon po sa Mindanao nangyari ang napakalaking trahedya. So, pag-usapan po natin ito at tingnan din po natin ano nga ba ang sinasabi ng banal na aklat o Biblia mga sangkay patungkol po sa mga nangyayaring lindol. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay na narito. Shoutout po sa inyong lahat at syempre shoutout din po sa lahat ng mga pastors na nanonood po sa mga ginagawa nating video or vlog. Magandang oras po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto nga po mga sangkay, bumulabog po itong balita. At mayroon po kami mga Facebook group, mga sangkay, na na-send din po yung katakot-takot na nangyari doon po sa malaking bahagi ng Mindanao. Ganun pa man mga sangkay, hindi lamang po sa Pilipinas yan nangyayari itong mga pagyanig. Maging po sa iba't ibang panig ng ating mundo. Natatabunan lamang po talaga ngayon ng balita patungkol sa digmaan ng Israel sa pagitan po ng Hamas. Pero ito na nga, 7.4 magnitude na lindol ang yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito mga sangkay ay nakapropesiya na, pero mas pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay. Okay, tingnan po natin itong balita. Kabi-kabila naman ang pinsalang iniwan ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Lakas po yan. 7.4 magnitude. Hindi po yan biro mga sangkay. Napakalakas po niyan. Ang sitwasyon sa mga apektadong lugar sa live na pagtutok ni Argel Relato ng GMA Regional TV, One Mindanao. Argel? Isa ang naitala namatay sa Bislig City, Surigao del Sur matapos mabagsakan ng gumuhong pader ng CR nang tumama ang magnitude 7.4 na lindol kagabi. Grabe, ganun kalakas siya, 7.4. Nasa mahigit 6 na pong kabahayan naman sa bayan ng Hinatuan na siyang epicenter ng lindol ang totally damaged. Oh my God! Binalot ng takot ang mga guests sa isang hotel sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang lumindol pasado las 10 kagabi. Ang ilan yumuko at nagtago sa mga mesa, habang ang iba halos di makatayo sa lakas ng pagyanig. Grabe. May mga nataranta rin sa paglabas sa isang tindahan nang maglaglagan ang mga paninda sa estante tapos bigla pang nawalan ng kuryente. May mga gumuhong pader. Sa Davao City, kitang-kita rin ang lakas ng lindol sa nakasabit na chandelier. May mga naglabasan din mula sa isang mall. Matapos maglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS, agad nagsilikas ang mga nakatira malapit sa tabing dagat at lowland areas papunta sa mataas na lugar sa Hinatuan, Surigao del Sur na siyang epicenter ng lindol. Dumagsa ang mga residente sa evacuation at pasado alas 3 ng madaling araw, inalis na ng PHIVOLCS ang tsunami warning. Pagsapit ng umaga, kitang bumagsak ang bubong ng gym na ito sa Sitio Tabok, Barangay Aquino, Hinatuan. Sa Bislig City, isa ang patay. Oh my isang 30 goodness. anyos na certified public accountant na si Kevin Paul Nombrado na nabagsakan nang bumigay ang konkretong pader habang natutulog. Pambihira. Sa Bislig District Hospital, nagsibalikan na ang mga nakakonfine na pasyente matapos silang inabisuhan kagabi na umuwi na muna lalo pat katapat lang ng dagat ang naturang ospital. Sa ngayon, patuloy ang pagsusuri ng mga otoridad sa lawak na pinsalang dulot ng magnitude 7.4 na lindol. Grabe, tingnan nyo mga sangkay. Nagbitak po talaga.
7.4. Napakalakas po niyan, mga Iyan ang sa sangkay. mahigit 800 aftershocks na ang naitala simula nang maranasan ang magnitude 7.4 na lindol kagabi. Kaya't pinaalalahanan ang lahat ng mga residente ng hinatuan na maging mapagmatsyag. Samantala, nandito na rin ang mga personahe ng DSWD para sa agarang tulong na ibibigay sa mga biktima ng lindol. Yan ang latest. Okay, mga sangkay. So, mga pagyanig na nararamdaman po ng iba't ibang panig ng ating mundo. At maging ang Pilipinas, hindi po, siyempre, hindi po tayo, exempted. At sa totoo lang, mga sangkay, ang nakakatakot na mangyaring lindol ay sa Metro Manila, sa National Capital Region. Alam nyo, mga sangkay, ngayon nangyari po yung lindol doon sa Mindanao, pero bago ang sa Mindanao, nangyari din po doon sa Visayas. Kaya nga yung mga kaibigan ko, nag-uusap-usap kami na nagkakalindol-lindol na ang mga probinsya. Dito na lang sa Metro Manila and let's pray po talaga kasi ang fault line po dito sa Metro Manila or sa buong NCR, ano po yan? Parang galing Bulacan hanggang sa may bandang Cavite. Ganun po kalayo mga sangka itong aabutin ng sinasabing the big one. At let's pray na hindi po mangyari dahil naku po, pag gumalaw ang lupa dito sa Metro Manila, delikadong-delikado. Ngayon, mga sangkay, ano ba sinasabi ng Biblia tungkol po dito? Patungkol po sa mga lindol. Ito, may ni-research po tayo na isang article about dyan, Great Earthquakes. What did the Bible prophesy? Sabi po dito, bawat 10 taon, each year, tens of thousands of earthquakes occur. While most are minor, significant earthquakes can cause widespread destruction, suffering, and death. At times, they generate tsunamis. Diba? Yun naman po talaga ang nangyayari every time po na nagaganap itong pagyanig. That devastate coastal areas, taking the lives of many who live there. Did the Bible foretell these great earthquakes? May sinasabi ba ang Biblia, mga sangkay? Well, eto, na-mention po ito, no? Sa Bible. The Bible mentions earthquakes in a prophecy that Jesus gave. His words from Jesus Christ, mismo ito mga sangkay, His words are recorded in 3 Bible books. 3 libro. Ayan po. Matthew, Mark, and Luke. Ibig sabihin, na-record po ito mga sangkay ng gusto. Ito, basahin lamang po natin. In Matthew chapter 24, verse 7, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be food shortage, and earthquakes in one place after another. Sa Matthew po yan. And in Mark 13:8, nakasulat din po itong propesya na there will be earthquakes in one place after another. At sa Luke, ganun din mga sangkay, there will be great earthquakes and in one place after another. Ngayon, mga sangkay, itong nagaganap ngayon, talagang nakapropesiya sa Biblia. So, yung mga nagbabasa ng Bible, yung mga Kristiyano na talagang nagbabasa ng Biblia, are more in details. Kumbaga, na alam po nila ang bawat detalye na nangyayari ngayon sa ating mundo. No? Itong ganitong klaseng mga lindol, itong climate change at marami pa pong iba. All of those, lahat ng yan, mga sangkay na nangyayari sa panahon natin ngayon was written in the Bible, in the book of prophecy. No, kaya nga sabi ko, kung ang Biblia ay hindi totoo, bakit nangyayari lahat ng nakasulat sa propesiya? Kasi, alam nyo, ang kinaibahan, marami tayong libro na pwedeng mabasa mula sa iba't ibang klase mga relihiyon. Pero pag pinag-usapan po natin ang Biblia, mga sangkay, ang libro o banal na aklat
na kung tawagin ay Biblia lamang, ang kaisa-isang Biblia o libro na punong-puno ng propesiya na nagpapatunay mga sangkay na ito ay totoo. Itong lahat ng nakasulat sa Bible ay totoo. Hindi po nagsisinungaling. Imagine niyo mga sangkay, ilang libong taon na po ang dumaan. Pero ang Biblia, nananatili at kung ano ang nakasulat doon, nagaganap. Marami po mga sangkay. Like I said before, more than 80% ng mga prophecies sa Bible naganap na. And itong natitira mga sangkay, ito po yung final stage ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia. At alam nyo mga sangkay, ayon po dito, ito, ang ganda po nitong article kasi medyo may detalye po siya. Do today's earthquakes fulfill Bible prophecy? So itong mga nangyayaring pagyanig o lindol ay nagpo-fulfill ba sa propesiya mula sa Biblia? Ang sagot, yes. Jesus' prophecy, including what he said about earthquakes, matches the events we see taking place in our day. Diba? Nangyayari naman po talaga ito. At ayon po dito, since 1914, okay? Ayon po ito according to the Bible chronology, the last days began in 1914 and have not yet ended. So nag-start daw po ang sinasabing last days noong 1914. Kasi doon po pumutok, di ba, yung iba't ibang klaseng malalalang pangyayari. But for me, I believe, mga sangkay, ako nainiwala ko na ang sinasabing the last days nagsimula po nung time na nangaral po ang mga apostles. Nung itinuro po yan ni Jesus Christ. Nung time na umakyat na po ang ating Panginoong Jesus sa langit, nung itinuro na po ang patungkol sa pagbabalik ng Diyos, sa kanyang pagbabalik, dito po nagumpisa ang sinasabing the last days. Dahil sila lahat noon, talagang mga sangkay, they are preparing for the return of Jesus Christ, the second coming. No? Pero, ayon nga po dito, ito pag-aaral po ito mula po sa Bible chronology, mga sangkay, na ayon po dito, since 1914, there have been more than 1,950 significant earthquakes which have resulted in a combined death toll of more than 2 million people. Consider a few examples from this century. Ayan po mga sangkay, mga halimbawa. Pero, alam niyo, nitong taon lang, di ba? Yung Turkey, nakaranas po ng, kung hindi po ako nagkakamali mga sangkay, more than 50,000 yung death toll. Ganun po katindi. Dahil po sa isang napakalakas na lindol. Yung, ang isa sa pinaka-latest ngayon, mga sangkay, yung lindol na nangyari sa Afghanistan. Na talagang matindi rin po yun. Pero, this year, ang pinakamalala po talaga sa Turkey. More than 50,000 na tao ang nasawi, mga sangkay. So, itong lahat ng to, itong mga nangyayari ito, is very, very not very alarming. Kasi, kung nababasa ka ng Biblia, mga sangkay, hindi ka naman talaga kakabahan sa mga nangyayaring ito. Because you know the details. You know what is happening around the globe. You know na ito ay nakasulat sa Bible. Kaya nga sina-challenge ko lahat, mga sangkay, nang hindi naniniwala sa Biblia. Kung ang Biblia ay hindi totoo, bakit yung mga nakapropesiya sa Biblia, 80% natupad na, and the rest, natutupad pa rin hanggang ngayon? Itong sinasabing earthquakes, mga sangkay, right until now, natutupad pa rin. Nangyayari pa rin. Diba? War. Food shortage. Marami pa pong iba, mga sangkay. Ano po ang inyong komento tungkol po dito sa atin na pag-usapan? Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Ito po yung isa kong YouTube channel, mga Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.